purihin ng Panginoon. Muli po isang mapagpalang gabi at mabiyaya sa atin pong lahat ng mga abutin ng tinig na ito. Kapayapaan po ang sumainyo sa pangalan po ng Panginoon Kristo sa gabi pong ito. Lagi po natin tandaan ang maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Kain mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag Salamat sa Panginoon. panghinaan at huwag Po sa ating pagpapatuloy, anilawan. ang lagi pong magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng bagay ay isang mabuting bagay. Kaya po, ugaliin natin yan dahil ang Diyos ay nalulugod sa bawat tao na lahat ng mga gawa ng Diyos ay kinikilala at dapat pinagpapasalamat. Salamat sa Diyos, salamat sa pagkakataon pong ito. Salamat sa patuloy na pagpapawid ng ating ginaganap na live. At gaya ng layunin na natin na may paabot, may parating sa pakinig ng bawat isa ang katotohanan at ang patuloy na paghahayag ng salita ng Diyos na umaasa na may mabuting kalooban sa layunin na magligtas ng mga kaluluwa at magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa. Check po natin ating sound dahil medyo karoon naman tayo ng problema sa sound natin kanina. Sana po maging malinaw po at ang ating signal. Salamat sa Diyos. Praise God, praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay na po ba sound natin? Tayo po pwede nang magpatuloy. Salamat sa Panginoon. O mga kapatid, okay, salamat sa Diyos. Sana itulungan tayo ng Panginoon at kabayan sa gabi po ito. Anumang oras o sa anumang pagkakataon, magabi man, araw, umaga, mahapon, tanghali, o anumang oras na marinig nyo ito. Sana'y pagpalain po kayo ng Panginoon. Halip po kayo, tayo na po ay darapon na sa ating pagpupulay. Malaga kasi natin samantalahin ang pagkakataon pong ito. Gaya na lamang na marami tayo na nakikita na napaka unawa sa bawat isa.
Praise God. Okay na po ba? Check muna natin. God bless po, Sister Jenny. Sa monitor natin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Okay po, salamat sa Panginoon. Salamat din sa Diyos sa naganap na paglilingkod sa mga nagdaang araw at patuloy ang Diyos na luwalhatiin, paglingkuran, siya sambahin at parangalan sa lahat ng kaniyang mga gawang dakila at hanga-hanga sa ating mga buhay. Yung tayo po ay ingatan sa nakaraang araw, oras, sa magdamag hanggang sa maghapon, hanggang sa oras na ito. Tunay nga na di natin dapat palampasin ang Panginoon ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, salamat, pagluluwalhati sa kanyang banal at marangal, matayo na pangalan. Sabi nga po, mga minamahal, medyo makati-kati kasi lalamunan natin, ano? Pero tulungan nawa tayo ng Panginoon. Sabi po sa John 5 verse 3, 1 John. Ayos kong basahin, ano po? Ang unang Juan sa 5 talata po ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Papuri sa pangalan ng Panginoon. So dito po kasi mga minamahal natin, ang pahayag na ito ay upang paalam sa atin ng salita ng Diyos na tunay nga ang utos ng Panginoon ay katotohanan na ito po ay hindi mabibigat. Sa mga iba naman, talaga pong ang utos ng Diyos, maaaring ito po ay nakakabigat. Pero alalahanin natin na kung pagkumparahin natin yung ipinagagawa ng Diyos at saka yung hindi ipinagagawa ng Diyos, ano po, biro nyo kung nahihirapan ang tao o nabibigatan pagtunod sa utos ng Diyos, tapos hindi naman sila o hindi naman tayo nabibigatan o nahihirapan sa paggawa naman ng mga bagay na hindi naman siyang inutos ng Diyos, may problema, ano po? May problema po doon sa isang ganong paniniwala na bakit sa utos ng Diyos ang tao ay nahihirapan, pero pagdating naman sa mga bagay na hindi pinag-utos ng Diyos, bakit ang tao ay hindi umaangal, hindi sila nahihirapan o nabibigatan? Na sa katotohanan ay mas pagdudulot ng kabigatan o kahirapan sa buhay natin ang hindi pagsunod, ano po? Ang hindi pagtupad. 'Yon. Ang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Bakit po? Madalas napapakinggan natin sa mga utos ng Diyos yung salitang huwag. Pag sinasabing huwag, ay
uri na kung saan ay hindi pagpapahintulot na gawin. Ano po? Huwag gawin. Ano po? Huwag kang papatay. Ayun. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Diba? Huwag mong basta salitang mga huwag. Yung salitang huwag ay isang utos na pagtitigil, pagpapatigil sa atin ng Diyos ng mga gawa na labag sa kanyang kalooban. Ano po? Kaya yung salitang utos ng Diyos ay pagpapaalam sa atin. Yung salitang huwag ay bagay na hindi mabuting gawin kapag ginawa. Mayroon namang salitang gawin ninyo. Ano po? Ipinagagawa naman niya, alin doon? Yun namang bagay na utos ng Diyos na siya namang ipinagagawa sa tao. Ay makita nyo ang magkabilang side, kadahilanan. Yung sa Diyos may huwag, pero yung huwag na gawin ay ang kabaligtaran naman doon kapag hindi mo na ginawa ang hindi pinag-uutos ng Diyos, doon naman gagawin ng tao yung bagay na gusto ng Diyos. Sabi dito, ito ang utos, sapagkat ito ang utos ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang, ito ang pag-ibig ng Diyos, ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan. Hindi mabibigat. Pero tandaan po natin, mga minamahal, marami talaga sa atin, marami sa mga tao, ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kasi sabi nga nila, ay mahirap daw sundin. O napakahirap daw sumunod. Ang iba naman, bagaman ay tila mahirap na sumunod, ay nagsisikap naman na sumunod. So, kahit nahihirapan ay sumusunod. Yung iba naman ay hindi talaga nagpasyang sumunod dahil sa pakiramdam nila. Ito po ay napakahirap. Maraming nabibigatan, maraming nahihirapan. Kaya ayaw po nila sumunod o ayaw lang sundin. Pero doon pa lamang sa unang pagkasabi, sapagkat ito ang pag-ibig. Yon. Kaya kailangan muna mayroong pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Ano po, hanggat wala pong pag-ibig, ay wala pong pagpapasya. Wala pong desisyon. Walang nagtutulak sa tao para gawin isang bagay. Kaya dapat magkaroon muna ang tao ng pag-ibig sa Diyos. Para kung ito man ay tila sa iba'y mahirap, ay magagawa naman ng isang taong mayroong pag-ibig sa Diyos. Ito nga ang pag-ibig sa Diyos. Ito pa rin ang kanyang mga utos. Kasi magtataka ka kung may magsabi sa atin na ayaw ko Brad, ayaw kong sumunod. Napakahirap sumunod sa utos ng Diyos. Yan. Ayaw kong sumunod dahil mahirap daw. Ayan. Kaya sa kabila naman na sinasabi nilang nahihirapan sa pagsunod sa utos ng Diyos para gawin, hindi naman sila nagrereklamo
hindi naman umaangal, ano po, na labagin naman ang utos ng Diyos. Ano po, hindi nahihirapan na laging, ano po, laging nasa layasan. O di ba? Mas nakakapagod yata yun. Wala nang ibang ginagawa kundi punta ng punta kung saan saan. Nakakapagod, di ba? Biyahe ng biyahe. O naglalayas, o layas ng layas. O kaya kung saan saan nagpupunta. Mas nakakapagod yun. Hindi sila doon nagrereklamo. Ano po? Hindi sila nagrereklamo. Nasa galaan. Hindi nagrereklamo. Ano po? Katismisan. Kahit maglaro na maghapon. Ano po? Magdamag sa inuman. Hindi sila nahihirapan. Hindi nila sinasabing nahihirapan ako. Mahirap itong ginagawa kong ito. Ayaw ko na. Wala kang maririnig na ganyan. Bihira kung may maririnig ka man. Ginusto nila yon. At sila po ay masaya pa kung gawin. Ano po? Tapos, pagdating sa utos ng Diyos, hirap daw sila sumunod. Pero niyo naman, mga kababayan, mga minamahal, yung bagay na kung tutuusin, mas maaluan gawin, yung pagsunod sa utos ng Diyos, magaan, sabi. Kung ikukumpara nga doon sa mga ginagawa ng tao sa araw-araw, mahirap yun. Amen? Mas mahirap yun eh. Yung maghanap ng pera para pambili ng sigarilyo. Isipin niyo po. Magsisikap ka, magkakapera, ibibili mo siya ng sigarilyo. Di ba mahirap maghanap ng pera? Maliban na lang siguro yun sa mga magnanakaw. Kahit nga po pag nanakaw, mahirap pa rin yun eh. Ano po? Bagamat bawal magnakaw. Ano po? Mahirap pa rin. Naging meet sa paminsan ng buhay. Masama yun. Pero hindi naman sila sasabing nahihirapan sila. Bakit? Gusto nila yan eh. Nandun ang puso nila. Maghahanap ng pera para may pantaya sa sabong. Tani po yan mga minamahal. Baligtad eh. Hindi sila nahirapan. Pagdating sa utos ng Diyos, ang daming angal ng tao. Yung maghanap ng pera para sa ano po, yung kalayawan. Yung iba pupunta sa mga beach resort, pupunta sa mga pasyalan, napakapagod, bumabiyahe, napakalayo ng pinanggalingan. Tulad dito, maraming mga taga Maynila, dumadayo pa. Ano po, dumadayo pa. Umaarkila ng mga sasakyan, gumagastos ng malalaking pera, makarating lang. Pero paggawain ng Panginoon, iwan ko lang kung gagawin. Diba? Iwan ko lang kung gagastos ng pera ang tao. Halimbawa, para lang dumalo sa isang pagkakatipon na kung saan ay mayroon doong paghahayag ng salita ng Diyos. Iwan ko lang kung gagawin. Pero sa mga bagay na ayaw ng Diyos, doon ang tao masikap. Doon sila napakasigasig at wala kang maririnig na reklamo, pag-angal kanilang mga bibig. Ano pa ay makikita mo sila, ang saya-saya nila. Kahit na sila ay mapagod, mapuyat, ano po, kahit na mabilad pa ng araw, ang saya-saya nila. Pero kung gagawain yun sa Panginoon, ewan ko lang mga minamahal natin, mga kababayan, kung gagawin yun para sa Diyos. Yan ang isang bagay na pinupunan natin sa tao. Maraming tao nagsasabing
napakahirap daw sumunod sa Diyos. Pero bakit? Mas mahirap yung ginagawa nila, hindi naman sila nahihirapan. Yon. Hindi sila nahihirapan. Saan yung mga minamahal? Yung nga lang, cellphone ka ng cellphone, sakit sa mata. Di ba? Yung sabihin mong, migil ka na sa pagsi-cellphone. Masakit ng mata mo, sasakit ang mata mo dyan. Aba, hindi naman maririnig na hirap na po ako sa kaka-cellphone. Hirap na po ako sa panoorin sa cellphone. Wala kang makikita. Kahit na po ang mga mata ay nangangalumata na, wala kang makikitang umaangat. Samantalang, kung tutusin, mahirap yung ginagawa na yun. Ang mata mo ay nakatitig doon. Ang hirap yun sa pakiramdam na ang mata mo ay pilit na inumulat mo. Kung sa totoo lang, mas masarap matulog kumpara sa ang matay laging nakadilat. Di ba? Mas masarap na umisti ka sa bahay kaysa punta ka sa galaan. Pero bakit yan ang inireklamo ng tao, yung pagsunod sa utos ng Diyos? Pero wala kang maririnig na reklamo. Anong sabi? Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sa paghahanap ng pera para sa bisyo, para ibili ng alak, wala kang marinig na reklamo. Ano po? Para sa paninigarilyo, may pangsabong, paghanap ng pera, para sa mga ganong bisyo. Sa kanila magaan na magaan. Yan. Sasabihin lang, magaan na magaan yan. Sa akin yan, Brad. Yan ang magaan. Yang maghahanap ng pera para sa pangsabong, para sa bisyo, para sa pagsusugal. Diba? Para dumayo ng sugal. Magaan sa akin yan, Brad. Pero pagdating sa utos, ang hirap sumunod, Brad. Napakahirap sumunod sa utos ng Diyos. Walang makasusunod, Brad. Pero pagdating sa paglabag, doon sa hindi itinagagawa, napaka-active ng tao. Hindi makarating sa gawain, pero nakapag-jogging. Nakapag-jogging mula sa bahay hanggang sa kung saan makarating. Pero pagdating sa gawain, magrereklamo, wala akong masakyan. Isipin niyo po mga minamahal, alin mas mahirap? Yung malapit o yung malayo? Pagdating sa Panginoon, kahit nga po malayo, pag gusto mo, walang mahirap. Walang mahirap pag gusto mo, kasi masaya ka. Tapos, yung hindi inutos ng Diyos, nararating mo yung lugar na kung saan na hindi naman yun ang mahalaga sa mata ng Diyos. Ako nga lang po, ugali ko po, ako'y nag-jogging nung ako po'y binata pa. Nakakarating kung saan-saan, ginajogging ko yung mula sa inupahan ko hanggang sa may circle. Nag-jogging, malayong-malayo yun. Kasi sa mundo masaya kang ginagawa, pero ang totoo nun, napakahirap ko yun. Ngayon ko lang na-realize, napakahirap pala yung ginagawa ko. Mas makikita ko yung kagaanan kung nasa bahay ka lang, nagbabasa ng Biblia, nagpe-pray. Mas madali pa ngayon. Diba? Pero bakit nagagawa ng tao yon na hindi sila nahirapan? Kasi nga, mga minamahal, nandugo ng puso. Yan ang isang malinaw. Pagdating talaga, mga kababayan, diyan ka malulungkot ka sa isang banda na magreklamo ang tao pagdating sa utos ng Diyos na nahihirapan sila. Pero pagdating po sa mga pangsarili nilang gawain, kahit na po yan ay pagod na pagod, ay wala. Gusto pa ngang
mag-overtime. Yan yung mga minamahal. Yan ang ano ng panahon ngayon ng mga tao. Kaya mas mahirap maghanap ng pera para lang isugal. Biro nyo, magtatrabaho ka maghapon, tapos itaya mo lang pala sa sabong. Mas mahirap yun eh. Naniwala po ba kayo? Lalo pang natalo pa. Napakahirap ang damdamin. Pagod na sa paghanap ng pera. Tapos para lang isang iglap dumaan lang sa kamay mo. Mahirap yan. Yung may pera ka, pinaghirapan mo, tapos ibili mo lang ng alak. Mamaya pag sobra sa kalasingan, iihi mo lang, isusuka mo lang. Di ba mas mahirap yun? Kayo, sa palagay ninyo. Bakit kayo umaangal pagdating sa utos ng Diyos? Pero pagdating sa mga bagay na mas mahirap sa tutulang na gawin, ay doon kayo hindi nabibigatan. Baligtad ang mga isip ng tao, mga kababayan. Ano po? Baligtad na po ang isip ng tao. No. Pagdating sa utos ng Diyos, daming reklamo. Pero pagdating sa mga handaan, maghanda ng ilang libo, maghanda tayo. Kasi birthday ko sa ganitong araw, ganitong buwan, maghanda ng pera. Magpapabinyag ako na aking baby. Yan. Maghanda ng pera para sa kumpil. Wala namang kabuluhan. Hindi naman utos ng Diyos. Bakit hindi sila nahihirapan? Hindi naman yan makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Pero hindi sila nahihirapan. Pero yung utos ng Diyos na napakasimple na, doon sila, doon ang tao na handa ng pera para sa apatan. Kung magkanong gastusin, pag may apatan, may siyaman. Praise God, praise. Walang po mga kapatid. Medyo huminga na naman po yun. Praise God, praise. Praise God. Praise, praise, praise. Thank you, Lord. Praise God. Tis lang po tayo mga kapatid. Check. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes.
Thank you, Lord. Praise you. Okay na kaya, mga kapatid? Ayan po. May manggugulo, no? Galit ang kaaway natin, ano? Galit ang demonyo. Patuloy siya na riyan para tayo hadlangan. So, sa ganong pagkakataon, mga minamahal, praise God. Okay na po ba, mga kapatid, ang sound? Thank you, Lord. Okay, salamat sa Diyos. Tuloy po tayo. Ano pa yung anumang part yun? Abang parte tayo naputol. Marami talagang mali na kaisipan kung iisipin natin, mga minamahal. Sabi nga sa yung kung ano yung ipinagagawa ng Diyos, ang tao daming reklamo, ang daming angal, nahihirapan daw sila. Ano po? Kita mo naman, iba ay naglalakad, yung mga matyaga talaga, makarating lang sa gawain ng Panginoon. Diba? Pero yung iba ay hindi nila ginagawa kasi ayaw nilang nahihirapan. Para sa kanila kasi, baka sa kanila ay kabigatan lang para sa kanila ang sumunod sa utos ng Diyos. Pero pagdating sa mga lakad nila pang sarili, ang tao, wala namang reklamo, no? Meron nga tayong, kilalang bata, ay lang nating banggitin. Nakikita mo, mahilig punta kung saan-saan. Punta sa kaklase, punta sa layaw. Subukan naman na utusan, ay hindi naman mauutusan. Napakatamad. Di ba dapat doon ka masipag kung alin yung utos? Di ba, mga babayan? Para mang yung mga bata. Di ba? Yung mga inuutosan mo, dapat sumunod. Pero pagdating sa walang kabuluhan, masikap. Kita mo nga, may mga bata na ang sipag-sipag punta kung saan kasama ang mga kaibigan nila. Pero pag inutusan sa bahay, hindi mauutusan. Hindi makakatulong. Yan. Samantalang, mas may kabuluhan yon. Kahit na po halimbawa nahihirapan, kung may kabuluhan naman, okay lang yon. Ay kaysa naman, ay wala namang kwenta, walang kabuluhan. Katulad niyan, hindi utos ng Diyos. Sinisikap ng taong magawa, hindi man umaangal. Wala nag-utos wala nag-utos na maghanda ng malaking halaga para sa binyagan, para sa kumpil, para sa kasal, para sa siyaman, para sa apatan, babaang luksa. Walang nag-uutos, pero kita mo nyo naman po kung maghanap ng pera para lang maisakatuparan, para lang maidaos yung bagay na yun. Naku po mga minamahal, talaga pong yun po ang pinagsusumikapan ng tao. Kaya tama yung nasa Marcos Sinasabi dito ng Panginoon sa aklat ng Marcos, sa 7, pakinggan po natin. Ito yung tugma na dapat na mapakinggan ng tao. Talatang 8. Ito po, babasahin natin. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ayan. Yung utos ng Diyos na siyang mahalaga, ayaw ng tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Pero, ang sabi naman sa kabila ng nilisan nila ang utos ng Diyos at pinanghawakan, naman, ang mga salit-saling sabi
Sabi ng nino? Sabi ng mga tao. Kaya, bakit doon sa mga sabi-sabi, doon ang tao mayroong pagsusumakit, pagsisikap na maisaganap? Ang sabi ng Panginoon, mga sabi-sabi lang ng tao yon. Bakit sabi-sabi ng tao? Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal. Ang isang bagay na wala kang katibayan na makikita mo na ito'y napapaloob sa kautusan ng Panginoon, ang may turo dyan at may sabi tao lamang. Hanggat hindi mo siya makita na isa sa mga bagay na ipinagagawa ng Diyos, tapos ginagawa ng tao, na ito po ay sabi-sabi lamang, ito po'y bagay na paglisan ng ipinagagawa ng Diyos. Nilisan, sabi ng Panginoon, nilisan ninyo, iniwanan, itinakwil, kumbaga. Alin? Yung utos ng Diyos. Ano po ang pinanghahawakan ng tao at ginagawa? Saan sila naging masikap? Saan sila naging masigasig na ginagawa nila na doon sila, hindi naman nagrereklamo? Salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Tingnan nyo, napakalinaw. Talagang totoong-totoo itong sabi ng ating Panginoon na ang tao, kung alin yung utos ng Diyos, yun ang kanilang pinababayaan. Yun ang hindi nila pinagsusumikapan na sundin. Hindi inaalam pati. Hindi inaalam. Ano ba yung utos ng Diyos dyan? Mayroon pa bang hindi ako alam na utos ng Diyos? Mayroon bang hindi ko alam na ipinagagawa ang Diyos? Yun ang gusto kong magawa. Dapat ganon. Hindi. Hindi nila inaalam ang utos ng Diyos. Pero doon sa mga salit-saling sabi, sa mga kasabihan, mga naririnig sa tao, mga ginagawa ng tao, doon sila mas may paniniwala at doon sila mas naniniwala at pinagsisikapang gawin kahit na wala silang kasiguruhan na ito ay may kabuluhan sa mga mata ng Diyos. Kaya dito po tayo nasinsayan. Dito po ang tao naligaw. Dahil kung alin yung ipinag-uutos ng Diyos, doon ang tao maangal at hindi inaalam ng tao ang mga bagay na ito kung ano yung mga utos ng Diyos. Pero doon sa mga bagay na sabi-sabi lang, pinanghahawakan po ng tao. Totoo po yun. Kahit na marinig pa yung pangangaral ng salita ng Diyos, tuloy pa rin, pinanghahawakan. Kailangan pagdating sa ganitong panahon, pagdating sa, halimbawa, bata, dumating na yung edad ng bata sa ganito, kailangan mayroon nang nakahandang pampabinyag, mayroon nang nakahandang ganito, pangkumpil, mayroon nang pang birthday, mayroon nang, di ba napapagod ang tao sa mga ganun? Wala po sa utos ng Diyos yan. Ang totoo niyan, yan po'y labag sa utos ng Diyos. Yung ipagdasal ang isang namatay, may siyaman, may apatan, may babaang luksa. Wala po sa Biblia lahat yan eh. Lahat po yan ay mga sabi-sabi lamang ng mga tao na hindi kinukuha mula sa banal na kasulatan na ito po'y iniutos ng Diyos. Hindi po ganon. Pero baligtad ang nangyari. Ito ngayon yung pinagsisikapang gawin ng tao na hindi naman siyang iniutos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sa 13, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Ayon. Niwawalang kabuluhan. Bakit? Ano ibig sabihin ng niwawalang kabuluhan? Hindi pinagsisikapang gawin. Yon ang ibig sabihin ng niwawalang kabuluhan. Hindi yon ang pinupukusan ng taong magawa. Yon ang ibig sabihin ng niwawalang kabuluhan. Hindi pinagsisikapan, hindi pinupukusan, hindi ito pinagtutuunang pansin. Niwawalang kabuluhan. Yon ang ibig sabihin doon. Alin ang binigyan ng kabuluhan?
ang mga salit-saling sabi. Palpak po ang buhay natin pagka ganyan. Kaya nasanay kasi tayo, wala tayong narinig na nangangaral noon, nasanay tayo na ginagawa natin yan at inaakala natin na may kabuluhan. Tulad nung mamatay yung papa ko. Yung isang kapatid ko, ang sabi. Kaya sabi kasi ng papa ko, dahil siya po ay wala na sa ganong paniniwala, huwag na siyang pagdasalan kung siya may patay na o huwag siyang ganito na mayroon pang magdadasal para sa kanyang kaluluwa. Kasi ang tao kasi wakas na eh. Tapos na yung mga bagay na ipinagagawa pagpatay na. Wala nang katuturan, wala nang pagkakataon na mabago yung kanyang ginawa pagpatay na. Ang sabi ng isang kapatid ko, ang alam ko, ang sabi daw niya, ipapayag ba kaming wala na lang ginawa? Wala na lang gagawin? Kaya kumuha ng magdadasal, nagbayad, at ipinagdasal. Yun yung kanilang iniisip na gawin. Dahil para sa kanila, hindi sila papayag na hindi nila gagawin yon. Pero yung utos ng Diyos, pumapayag sila na hindi nila magawa. Ayun. Ano yung utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, dapat tayo, bago man lang sana tayo mamatay, bago man lang sana tayo bawian ng buhay, o lumisan sa mundong ito, dapat tayo nagsisi na. Tumalikod na tayo sa kasalanan. Dapat tayo nanumbalik na sa Panginoon nang hindi ka mahatulan pagkatapos ng iyong kamatayan. Bakit? Dahil pagkatapos mamatay ang tao, wala nang kasunod. Hindi mo na magagawa yung bagay na ipinagagawa sa iyo. Tapos na yon. Tapos na lahat. End na yon. Ang ibinigay na pagkakataon ng Diyos para magawa mo lahat, yung nabubuhay ka pa. Pero sinayang mo. Hindi mo ginawa. Binabaliwala mo. Tapos pag namatay ka, saka pa kagagawa. Mali. Kaya, kailan mo dapat gawin? Habang may pagkakataon ka pa. Habang may lakas. Habang may hininga ka pa. So, sa aklat ng Hebreo kasi, 9:27, ang kamatayan ng tao itinakda yan. Pero pagkatapos na yan, paghukom na. Kaya, iniisip mo may nagawa ka dahil ipinagdasal mo isang patay, wala kang nagawa. Kahit gumastos ka pa ng milyon-milyon, kahit gumastos ka pa ng maraming salapi, pera, halaga, para ipagdasalin isang patay, wala kang nagawa. Bakit? Hindi yun ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo, pero yun ang ginagawa mo. May mga bagay na ipinagagawa ng Diyos, yun ang hindi pinansin. Kaya ang sabi ng Panginoon, niwawalang kabuluhan. Yun ang sinabi niya, yung pagkasabi, niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi at inyong itinuro. Na inyong itinuro pa Totoo po yan Tinuturo pa yan sa mga tao Pag namatay daw, ganito ang gagawin mo. Magdala ka ng bulaklak, magsindi ka ng kandila. Ayan. Tapos sa araw ng mga patay, maghanda ka ng pagkain, baka bumalik yung mga kaluluwa. Saan nyo naman nabasa sa Biblia? Ang mga yan, hindi naman utos ng Diyos yan. Pero bakit doon masikap ang tao? Anong sabi ng Panginoon? Niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Pero sa kabila ng pagwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos, yun namang itinuro ng mga tao sa kanila, siya namang kanilang pinagsusumikapan. Pagdating sa utos ng Diyos, ang daming angal ng tao. Mahirap yan, Brad. Ang hirap sumunod sa utos ng Diyos. Mahirap ba? Pero bakit hindi nahirapan ang tao na gabi-gabi, laging lasing, masakit ang ulo, masakit ang katawan? O bakit hindi nahirapan? Maghanap ng pera, pansabong lang. Biglang mawawala ang pera, natalo sa sabong. Ba't hindi ka nahirapan? O yun. Kasi, ang mindset ng tao baligtad. Hindi yung sa Diyos, kundi yung kaisipan ng kalaban ng Diyos. Kaya diyan ang tao nawawalan talaga sa linya, nawawala sa linya. Kaya ang sabi ng Diyos, niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos, ng inyong mga salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Ayan. Kawangis nito. Marami pang mga katulad na mga gaitong gawain na hindi utos ng Diyos, sabi ni Kristo,
Pero yun ang sinasagawa ng tao. Amen? Ang sisipag, ang sisikap ng tao, hindi nga napapagod. Sabi ko nga, mas nakakapagod, masakit sa mata, yung nagpupuyat ka, cellphone ka ng cellphone sa panonood mo, kaysa naman ipahinga mo't matulog ka, napakadali, mas ikabubuti pa. Pero ayaw, gusto ng tao, gusto ng mga, lalo sa panahon natin ngayon, gusto magpuyat, yan, gusto maglakwatsa, kaysa itulog na lang, matulog na lang sa bahay, magbasa ng Biblia, magpray, ay ang gusto kung saan-saan, ano ang isip. Kita niyo po, lalo sa panahon ngayon, ang hirap kumita daw ng pera, maraming reklamo, maraming umaangal. Pero kita niya man, kung kailan naman mahirap, sabi nila mahirap ang buhay, doon naman, lalo namang lumala yung mga kalayawan. Dito nga lang may tinayong sabungan, maganda pa sa mga simbahan. Aircon, sabungan yun ha. Ano po, yung ang barangay, mga minamahal, imbis naka-duty doon sa barangay, nasa sabungan na. Kung may makarinig man nito, sana magpaliwanag din sila, bakit nandoon sila nakatambay sa sabungan. Ano yun, nalipat yung outpost doon ng, di ba dapat sa barangay na, di ba doon niya kaya po mga kababayan, baligtad. Tapos may ambulansya pa. Biro nyo, paglilingkuran pa. May ambulansya pang nakahanda ron. Bakit? Sabungan, sugalan. Kita nyo po mga minamahal. Kung mayroon mang mga nadidisgrasya dyan dahil yan sa mga maling gawain Okay lang sana kung dahil mayroong mga hindi naman yung sa tama lang sinusilduhan ka ng gobyerno ay saan ka ba nagbabantay? Kung yung mga sabungan na yan nagawa nila, napaganda nila yan, pwede nilang kumuha ng sariling gwardya para mabantayan yung sabungan nila, hindi yung sahuran ng gobyerno ang gagamitin. 'Di ba? Kumuha sila ng 20 gwardiya diyan. Nagagawangan lang magpagawa ng magandang sabungan Bakit hindi sila nahihirapan? Bakit tila baga para sa kanila ay ano pa? Pero pagdating sa utos ng Diyos, yung sabong halos araw-araw. Pero yung dumaluman lang sa pagkakatipon ng gawain ng Panginoon, minsan lang sa isang linggo, halimbawa, ay hindi man lang marating ng tao. Yan. Yan yung ating laging nililinaw sa mga tao. Sabi ni Kristo, nilisan ninyo o niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. At inyong pinanghahawakan ang mga salitaling sabi na itinuro ng mga tao at nagsisigawa pa kayo ng maraming mga bagay na kawangis nito. Di ba? Kawangis nito. Mas marami pa na mga ginagawa ng tao na kawangis nito. Ibig sabihin, marami pa silang ginagawa na hindi iniutos ng Diyos, pero doon sila nagiging masipag. Napakasikap nila. Tapos pagdating sa utos ng Diyos, nagrereklamo. Ito, sabi sa Isaias. Sa 28 ng Isaias, ganito ang sabi. Sa talatang 12, talatang 14 muna. 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, bilin at bilin, dito'y kakaunti, do'y kakaunti, upang sila'y magkagayon, mga kayaon, at mga pahinga, at mga balian, at mga sisilo, at mga huhuli.
Kaya't inyong dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong mga mangduduwahaging tao, na nangagpupuno sa bayan ng ito na nasa Jerusalem. Sapagkat inyong sinabi, tayo'y makipagtipan sa kamatayan at sa Sheol. Biro nyo. Grabe, no? Walang tamang pananaw ang ganitong mga tao. Walang plano sa buhay na bumuti at magiging may mabuting wakas man lang. Ang gusto pa ay makikipagtipan sa kamatayan, sa Sheol. Maraming mga tao, lahat naman tayo doon pupunta. Kaya, inom tayo, inom. Eh, mas mabuti na rin mamatay man, at least masaya. Nasusunod lahat ng gusto natin. O mamatay man, at least, di ba, ganyan, busog. Di ba? Kaya, parang nagpapakamatay na rin. Pero anong nangyari? Sa halip, sa Panginoon makipagtipan, ay sa kamatayan pa nakipagtipan. Tingnan yung mga kaisipan. Anong sabi? Sapagkat inyong sinasabi, tayo'y makipagtipan sa kamatayan at sa Sheol, at makipagkasundo tayo. Pagka ang mahigpit na kasakunaan ay dumaan, hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang pinakakanlungan natin ang mga kabulaanan, at sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Ano po? Yun ang gusto nila. Ayaw nila sa turo ng Diyos. Talatang 12. Na kanyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan. Papagpahingahin ninyo siya na pagod, at ito ang kaginhawahang, gayon may hindi nila pinakinggan. Tingnan nyo. Kung alin yung mabuti, yun yung tinalikuran. Kung saan dapat doon mayroong kapahingahan o kapakinabangan, yun ang ayaw nila. Mayroong kilalang isang lasinggo. Sabi ko, lasing ka na naman. Di ka ba nahirapan yan? Lagi masakit ang ulo mo. Sabi niya, ganito na talaga ako. Ang sagot niya, ganito na talaga ako. Wala na akong magagawa. Sabi ko, wala kang magagawa. O talagang, yan ang iyong ginagawa. Ang walang magagawa, hindi naglalasing. Pero, kita mo, yan ang ginagawa. Sabi niya, ganito na talaga ako. Pasensya na. Pasensya na daw. Wala na raw siyang magagawa. Ano ibig sabihin? Wala na siyang magagawa para pigilin ang gusto niya? O wala na siyang magagawa para baguhin ang buhay niya? Ano ba yung sinasabi niya? Ano po? Mas nahihirapan siya doon. Ako nakakakita, ako yung nahihirapan. Bakit? Mahirap kaya pag nalasing ka. Yung umiikot ang paningin mo, hindi ka makapagtrabaho ng ayos, hindi ka makalakad ng matino. Mahirap yon. Yung masakit ang ulo mo, mahirap yon. Yung wala ka sa tamang pakiramdam, ayos na pakiramdam, yung masakit ang katawan mo, mas mahirap yon. Diba? Pero anong sabi? Doon sila nakipagtipan. Doon sila nakipagkasundo sa kamatayan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon sa talatang 12, na kanyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan. Sinabi ng Panginoon, ito ang kapahingahan. Ayaw ng tao. Ayaw ng tao sa utos ng Diyos, na doon may kapahingahan. Ito ang kapahingahan. Yan ang sabi. Papagpahingahin niyo siya na pagod, at ito ang kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Bakit? Alam niyo po, ang utos ng Diyos, yun yung nagpapaigi, nagpapaginhawa sa tao, yung utos ng Diyos. Dahil pag hindi ka nabubuhay sa paglalasing, ay maayos na ang pakiramdam mo.
Di ba? Di ibig sabihin, totoong mayroon mas may mabuti. Hindi ka magkakasakit. Yun nga hindi nagiinom nagkakasakit pa Yung hindi naglalasing. Lalo na kung araw-araw kalasing. Amen? 11 verse 28. Kaya ko sinasabi, bakit ang tao mareklamo na nahihirapan sa utos ng Diyos? Pero pagdating sa mga ganyang gawain, ay walang reklamo. Walang angal. Mabigat, mahirapan daw. Pero pagdating sa mga, wala namang marinig salita. Brad, nahirapan ako sa aking paglalasing Brad, nahirapan ako lagi nagsusugal. Brad, nahirapan ako lagi nagsisigarilyo. Brad, nahirapan ako wala namang marinig na reklamo ganyan Pero pagdating sa utos ng Diyos, nako, kahirap-hirap sumunod sa utos ng Diyos. Ito, yun pala ang may kapahingahan. Yun pala ang may mabuti. 11 verse 28 ng Mateo, ganito ang sabi ng Panginoon. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Papagpahingahin pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. May kapahingahan sa Panginoon Diba? Ibig sabihin lang nito, ang pagsunod sa utos ng Diyos, yun yung nagpapagaan ng buhay. Diba? Diba yun ang tama? Yun ang nagpapagaan ng buhay. Ano po? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi sabi dito masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Bakit? Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Pasan siya pero magaan. Brad, may papasanin ka pa pala. Opo, meron. Pero yung pasan na pinapapasan sa'yo, magaan. Ano po? Kumpara naman, dun sa hindi pinapapasan ng Panginoon na iniisip mong mas madali, pero yun ay mabigat. Sa Diyos, siya yung utos ng Diyos na pasanin mo, pero yun ang ayaw ng tao. Pero yung ayaw ng tao, yun pala yung magaan. Ay bakit, Brad? Hindi nagagaanan ang mga tao. Ayan. Yan ang malaking problema. Sabi sa John, binasa natin unang Juan 5 talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig sa Diyos. May pag-ibig doon Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya po mga kababayan, kung may mabigat man na ating iniaangal sa buhay, hindi yung pagsunod, kundi yung paglabag. Ayon. Yun ang malinaw. Dahil ang paglabag, ang dulot ay kapahamakan. Ang dulot ay kabigatan. Pero ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang dulot ay kapahingahan at ang dulot ay buhay na walang hanggan. At ang dulot ay kagaanan ng ating kaluluwa. So mamili sa pagsunod sa utos ng Diyos o sa paglabag. Saan ka nahihirapan? Saan nahihirapan ang tao? Sa paglabag sa utos ng Diyos o sa pagsunod? Ano po? Mas mahirap yata ang lumabag kaysa pagsunod. Dahil pag lumabag ka, mas mabigat yung trabaho. Di ba? Mas mabigat yung gagawin mo. Halimbawa, hindi naman utos ng Diyos na maghanda ka ng pera para sa birthdayhan mo, sa binyag. Wala namang utos ng Diyos. Pero naghahanda ang tao. Kumpara dun sa hindi naghahanda, sinong nahirapan sa dalawa? O, di ba? Kami, hindi kami naghahanda. Tulad kanina, na yung mga tao, kung gumastos, gagastos sila. Bumili kami ng isda doon sa balakbakan. Tapos, sumalubong kami doon sa baybay na daming naliligo kasi mayroong dumadaong doon.
Kita mo, ang mga tao, nagsasayang ng pera. Narinig ko, tricky na lang daw sa kahit salitan. Siguro yung motorboat, yung mabilis tumakbo. Sabi naman ng isa, saka na lang pagkatapos ng sumakay tayo sa banana boat. Magkano yon? 2,000. Yung isa, 3,000. Oh. Samantalang, kung wala ka namang gagawin ganon, wala kang gagastusin. Sabi ko, tayo nga, no, nanghinayang tayo sa 1,000 para gastusin lang sa ganyang walang kabuluhan. Lalo kung mag-iinom-inuman pa. Diba? Kung binili na lang ng ilaw, ng solar, ilang solar na mabibili. At least, nakahinga-hinga ka pa sa bayarin sa kuryente. Kung tutusin, mas may dapat pagagamitan. Diba? Saan pa galing? Tinanong ko, saan po kayo galing? Sabi, sa Maynila daw. Sa Maynila pa. Ang layo-layo, dumadayo pa. Ano po? Ang mahal-mahal ng krudo, ang mahal-mahal ng gasolina. Kita niya naman. Nagrereklamo ba? Hindi. Masayang-masaya nga eh. Pero pagdating sa utos ng Diyos, bakit? Bakit? Utos at utos, bilin at bilin, utos at utos, bilin at bilin. Naku po, ang daming reklamo. Ayan naman, utos ng utos naman, utos ng utos. Ganyan ang tao. Pagdating sa utos ng Diyos, nakukulitan. Ayaw na ayaw marinig ang utos ng Diyos. Pero pagdating sa walang kabulan, yon ang gusto ko, yan ang gusto ko. Diba? Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo pala, magsiparito sa akin, kayong nangabibigat ang lubha. Diba? Ikukumpara mo, yung may mga handaan, mahilig sa mga handa-handaan, ano po, halimbawa, gumagastos ka, maliban kung utos ng Diyos yan, kahit pa siguro malaking halaga ang kailangan, gagastusan mo yan, kasi utos ng Diyos. Pero pag hindi utos ng Diyos, sa inyo na lang yan. Mas pipiliin kong ipunin na lang, ano po, at ilaan ko sa maraming pangangailangan. Mas mahalaga yon. Kaysa, gagamitin mo at gastusin sa isang araw, ang gagawin lang, maglalasing, magsasayawan, ako po. Tapos, ang imbitahan mo naman ay may pagkain din. Buti sana kung yung lulutuin mo ay pamimigay mo doon sa mga walang makain. Pareho rin namang may mga kain, mga kaibigan rin naman ang mga anyayahan. May mga pagkain din naman sa bahay. Mga minamahal. Nagsasaya lang talaga o kaya talagang dinadaos lang yung mga bagay. Pero ang tanong, ligtas ka ba pag ginawa mo yon? Yan eh. Pagdating sa utos ng Diyos, nagreklamo ang tao. Pero pagdating sa hindi utos ng Diyos, at ngayon ang mas mahirap, wala kang maririnig na reklamo. Pero gusto mo ba magkaroon kayo ng kapahingahan? Lumapit kay Kristo. Ang pangako ni Kristo, anong sabi niya? Sapagkat kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan. Anong gagawin? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat maglambot ang aking pasan at magaan ang aking pasan. Ayon. Yun po mga minamahal. Kaya, mamili kayo. Saan kayo? Sa pagsunod o sa paglabag? Kung ako ang papipiliin, pipili akong may karunungan. Nakasunod ka na sa Diyos, nagagaanan ka pa, may buhay ka pa na walang hanggan. At may Diyos ka pa na magtatanggol sa iyo at tutulong sa iyo. Napakalaking alwan pag sa Diyos ka pumili. Mga kababayan, mga minamahal. Ang alwan ng taong sa Diyos pumili kaysa pipiliin mo yung bagay na gusto mo. Kabigatan na ang dulot. Hindi lamang yan. Parusa pa dahil galit ang Diyos sa hindi sumusunod sa Kanya. Hinimok po natin ang bawat isa. Hinihikayat po natin ang bawat isa na matakot sa Diyos. 2 Corinthians 5 verse 11. Na aming hinihikayat ang tao na matakot sa Diyos. Hindi dahil sa kami ay nasumpungang
sakdal na o nagmamapuri kami sa aming sarili. Gusto lang namin na tayong lahat sama-sama upang makinabang din naman sa darating na panahon. Pakikinabangan natin ating mga gawa. Tayo ay sumunod, maglingkod, at tumalima sa Panginoon upang yung ating mga nagiging pagpapagal ay magkaroon ng kapakinabangan o kabuluhan sa mata ng Diyos. Pagpalain po tayo nating Panginoon at ingatan kayo ng Diyos. Harinawa ay makasumpong tayo ng kapahingahan sa piling ng Diyos, sino mang lumalapit sa Panginoon. Pagpalain at ingatan, gabayan tayo ng Panginoon sa inyong pakikinig at panonood, maging sa gabing ito o anumang oras niyo marinig. Ang dalangin ko sa Panginoon, kung paano yung nais ko, ganun din po sana naisin nyo. At yung ibig ng Diyos na tayo mapabuti sa ating huling wakas. 29:11, Jeremias, kung ako nagkakamali. Yun ating nasain. God bless us all. God bless po sa ating lahat.